Punuin po natin ang palakpakan ng papuri ang lugar na ito. Ang lugar na ito po ay maging tungtungan at trono nawa ng ating Panginoon. Praise God, praise God. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyo pong lahat. Purihin po ang Panginoon. Batiin naman natin yung mga katabi natin. Happy Resurrection Sunday. Ayan, hindi mo natin ginagamit yung Happy Easter. Kung kayo po nagtatanong, hindi natin ginagamit yung Happy Easter. Ang ating pong batian, Happy Resurrection Sunday. Kasi yung Easter, iba po yun. Medyo ibang, ibang tradisyon po yun. So, ngayon pong umagang ito, ay atin pong ihanda mga sarili natin upang pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako as we declare together, ito po mga salita na ito, let us talk to ourselves that we are going to listen to the Word of God this morning. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, hiling po namin na ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang pumuspos po nawa sa lugar na ito. Hiling namin na ang banal na Espiritu ang mangusap sa aming mga puso at panalangin po namin, Panginoon, na maranasan po namin ang inyo pong paghipo sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang puso, ang isipan namin at ang inyo po nawang maging mga salita ay maging makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ang mensahe po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mayroon pong pamagat na Because He lives. Dahil siya ay buhay. Ano nga ho ba nangyari dahil ang Diyos ay buhay? Ano ang pinagkaiba kung siya po ay hindi buhay? Samahan niyo po ko sa pagbabasa. Unang Korinto, 15, mula po verse 14 hanggang verse 22. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami ay mga sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatototohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. No? Ang daming sinabi, ang dami pong binasa at ang daming words na ginamit po natin. Pero gusto po nating pag-aralan ngayong umagang ito, ano nga bang mangyayari kung hindi nabuhay si Kristo? Pero bago po natin pag-aralan yan, panoorin po muna natin ito pong video na ito. Under the law, under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the Son of God? Yes, no, I am God in flesh. Paano mo nasabi, sir? Ha? Paano mo nasabi na you're a God? I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi, You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kaano-ano niyo si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Ayan, okay? Dumarami na po ang Jesus. No, dumarami na po yung nanggagaya, nagpapanggap, at tinatawag po nila ng sarili nila na sila si Jesus. Hindi po yan isa. Kung ito po yung napanood natin, isa pa lang ho yan. Alam nyo naman sa Pilipinas, may isa pa.
At hindi lamang isa pa, marami pa ho yan sa buong mundo. Marami iba-iba pa hong mga tao na sinasabi nila sila si Jesus. Bakit to kaya ang daling sabihin na sila si Jesus? Ba't ang dami nang gagaya na sila raw si Jesus? Kasi po, napakadaling sabihin. Sabihin ko lang, ako si Jesus. Ang dali. Sasabihin ko lang, magpapapako ako sa krus. Ang dali. Napakadali yung gayahin. Sabihin ko lang, tuturo ako. Mahalin mo yung kapwa. Napakadali pong gayahin na sila po ang Panginoong Yesus. Pero merong isang bagay. Kaya nilang gayahin ng lahat tungkol kay Jesus, kahit buhok, kahit balbas, kahit damit. May isang bagay na hindi po nila kayang gayahin na nagpapatunay na sila po talaga ang Panginoon. Alam niyo po kung ano yun? Yung pong resurrection. No, yung resurrection. Kaya marami mga tao, pag nagsabi sila si Jesus, maniniwala ako sa iyo kung mamamatay ka at kung mabubuhay ka muli. Otherwise, hindi ikaw Mesiyas. No, hindi ka Mesaya. Mesayad. Pwede. Pero Mesaya, hindi pwede. No, kaya po si Jesus, nung siya po ay nandirito sa lupa, ang dami niya pong ginawa, ang dami niyang sinabi, ang dami niyang tinuro. Baliwala po lahat yun kung si Jesus ay hindi po nabuhay muli. Mga kapatid, tayo po mga Christian, minsan meron ho tayong mga suot na krus. Meron tayong sa mga churches, may mga krus. Dito po sa atin, wala po tayong krus dito ngayon. Pero walang problema kung tayo po ay merong krus. Alam niyo po kung anong pinagkaiba ng krus ng mga Katoliko sa krus ng mga Christians. Yung krus po natin ay walang nakapako. Bakit po walang nakapako yung krus natin? Kasi we are not focusing on the crucifixion. We are focusing on the resurrection. Pinapakita po natin yung krus ay walang laman. Ibig sabihin, bumaba, inilibing, namatay, at nabuhay muli. Yung po kasing krus na meron tao, na meron laman, ang pinapakita lamang po noon, nandoon pa rin siya, namatay siya. The focus is not on the death of Jesus. Why? Because everybody can die and will die. Maski sino, pwedeng mamatay, pero hindi ho maski sino, pwedeng mabuhay. Resurrection, yung pong ating pinagdiriwang ngayon. Pag Pasko, nagdiriwang po tayo, syempre, ng kapanganakan ni Jesus. Pero maski sino, pwede ipanganak. Maski sino, pwedeng mamatay. Pero yung pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito, hindi ho maski sino, pwedeng gumawa. Si Jesus lamang po ang pwedeng gumawa. That is why, the resurrection holds everything together. No, imagine niyo po yung isang balloon, no, isang malaking lobo, o yung mga lobo nakikita po natin. Yung mga lobo nakikita po natin, meron pong isang bagay na napaka-importante sa pagkalobo niya. Alam niyo po kung ano yun? Yung tali ng lobo. Pag tinanggal po ninyo yung tali ng lobo na yon, yung lobo na yun, kahit na gaano kaganda, kahit ano ang korte ng lobo na yun, kahit mataas ang helium at lumilipad, pag tinanggal nyo yung tali ng lobo na yon, lalabas lahat ang kanyang laman, ang kanyang helium, ang kanyang hangin, at siya ay madedeflate at mababaliwala ang kanyang pagkalobo. Ganon din po ang Christianity. Ang Christianity po, tanggalin mo ang maski anong teaching, Christianity pa rin yan. Pero tanggalin mo ang teaching about the resurrection of Jesus, mababaliwala po ang Christianity altogether. Parang ano po yan cheque. Binigyan ko po kayo ng cheque. Ang nakalagay sa cheque, ini-issue ko kayo, cash, paid to the order of cash. Tapos nakalagay, 10 million pesos. Binigay ko yung cheque sa inyo. Walang pirma. Baliwala yung cheque. Kahit lagay nyo ng trillion, billion dollars, baliwala ang cheque kasi walang pirma. Meron tayong kontrata, meron tayong usapan, meron tayong mga papeles na dokumento, pero walang pirma. Baliwala ang lahat ng pinag-usapan natin sa papel kung wala namang pirma. Hindi po yun kontrata. That is the function of the resurrection. Lahat po ng sinabi ni Jesus, pinirmahan ng resurrection. Kaya dahil po doon, napaka-importante po nito pong ating pinag-aaralan na ito. If you want to disprove Christianity, kung meron nagsasabi na hindi totoo ang Diyos, kung meron po nagsasabi na hindi totoo ang Christianity, baliwala ang Jesus, baliwala lahat ng teachings niya, the only thing that you have to do is to disprove the resurrection of Jesus. Patunayan mo lang na walang naganap talaga na resurrection. At pag napatunayan mo po yun, buong Christianity, guguho lahat-lahat. Yun ang pinaka-pundasyon ng Christianity, the resurrection of Jesus. Actually po, maraming nagtangka
na patunayan na hindi totoong nagkaroon ng resurrection. Maraming nagtangka, nasubukan, nabuwagin ng Christianity sa pamamagitan ng pagbuwag, sa pamamagitan ng resurrection. Isa na po dyan, siguro kilala natin si Lee Strobel. Si Lee Strobel ay isa pong investigative journalist. At sabi ho niya, gagamitin ko yung pagka-investigative journalist ko para patunayan na hindi naman totoong nabuhay si Jesus muli sa mga patay. Pinag-aralan niya, niresearch niya, ginamit niya yung kanyang pagiging investigative journalist. Right in the middle sa kanyang pag-aaral, he met Jesus. Natagpo niya si Jesus at napatunayan niya totoong resurrection. Ngayon po, Lee Strobel became one of the most prolific, productive author na pinagtatanggol ng Christianity. Kasi sa paghahanap niya sa resurrection, natagpuan niya si Jesus, totoo pala. Isa pa po, si Josh McDowell. Si Josh McDowell, isa po siyang atheist at alam niya ang kailangan niya pong gawin para mabuwag ang Christianity, patunayan na walang resurrection. So nagsulat na naman siya ng libro, nagawa siya ng mga researches, and in the middle, habang ginagawa niya ang librong ito, napatunayan niya, totoo pala si Jesus. So nabaligtad yung libro na sinusulat niya. Finally, ang title ng libro niya, Evidence That Demands a Verdict. Volume 1 and Volume 2. Napatunayan niya na si Jesus ay buhay. Si Frank Morrison, isa hong lawyer, so ginamit niya yung pagkaabogado niya para patunayan na hindi totoo na nagkaroon ng pagkabuhay na muli. At nung siya ay nasa mga chapter 4 na, he met Jesus. Na-born again yung tao habang pinag-aaralan niya si Jesus. Nabaligtad na naman yung title ng libro niya. Ang title ng libro niya ngayon, Who Moved the Stone? The only way, isa sa pinakamabilis na paraan kapag meron pong hindi naniniwala kay Jesus, sabihin mo sa kanya, mag-research ka, buwagin mo ang resurrection, at pag nabuwag mo yan, babagsak ang buong Christianity. Pero other than that, nababaligtad, nakikilala po nila lalo ang atin pong Panginoong Jesus. At marami pa pong iba. C.S. Lewis, kilala ho natin. Siya nagsulat ng Chronicles of Narnia, no, Screwtape Letters, marami yung sinulat. Mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos. Pero dahil hinanap nilang sirain ang Christianity, lalo po nilang napatunayan na tunay pala ang Christianity. Kaya po sila naging Christian. Mga kapatid, what we are celebrating today, right now, is the most important central theme of Christianity. Ito po ang pinaka-importanting araw para po sa ating mga Kristiyano. As I've said, anybody can be crucified, but not anybody can resurrect. The resurrection of Jesus, ang resibo na tayo pong lahat ay iniligtas ng Panginoon. Having said that, ano pong epekto, ano po ang benepisyo natin ngayon bilang mga anak ng Diyos? So, because Jesus lives, what happens to us now? Because He lives, una-una po, we will also live again. Dahil po si Jesus ay buhay, tayo po ay mabubuhay na mag-uli. 1 Corinthians 15:20. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Dahil si Jesus ay binuhay, ikaw kapatid, pag namatay ka, mabubuhay ka uli. Ikaw kapatid, kahit tinanggap mo si Jesus o hindi, pagkamatay mo, bubuhayin tayong lahat, haharap po tayong lahat sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:5, O death, where is thy sting? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? Because death has been disarmed. Alam niyo po yung agaw armas, no, yung disarmed? May nang-hold up sa'yo, naglalakad ka sa isang eskinita. May nang-hold up sa'yo, may daladalang kutsilyo. Pero dahil marunong ka mag-taekwondo, na-taekwondo mo siya, nakuha mo ngayon yung kutsilyo niya. Ito ngayon nang-hold up sa'yo, hold upin ka pa ba? Hindi na. Ikaw na mang-hold up ngayon sa kanya. Kasi may kutsilyo ka na. Tatakbo na yan. Kasi nadisarmahan mo na siya. No, yan po ang ginawa ng resurrection ni Jesus. Nadisarmahan ang kamatayan. Bakit po natin sinasabing nadisarmahan? Kasi po, death used to be the ultimate weapon of Satan. Totoo po yan. Kasi po, para kay Satan, lahat pag namatay, akin. Para kay Satan, lahat ng mamamatay, akin lahat yan. Walang magagawa ang Diyos dyan, akin lahat yan. So kahit mabuting tao pa yan, kahit na sino pa yan, kay Satan mapupunta ang lahat ng namamatay. Pero nung si Jesus ay namatay at nabuhay na muli,
Yung death na yon, hindi na kay Satan, naagaw na po ito ng atin pong Panginoong Yesus. Dati po ang death, pag tinitignan ni Satan, natutuwa siya, uy, mamamatay na yung tao, akin yan. Pero ngayon po, tayo mga Christians, hindi ho takot sa kamatayan. Takot ba kayong mamatay? Madali lang naman malaman eh. Christian ka ba? Pag sumagot ka, yes, pastor. Takot ka bang mamatay? Pag hindi mo masagot yung tanong na yan, ibig sabihin, hindi mo pa totally nauunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon over death, no, over sa'yo bilang Christian. Parang ganito po, nung araw, pag nagkaroon ka ng TB, tuberculosis, hindi television, pag nagkaroon ka ng tuberculosis, katapusan mo na, kamatayan mo na. Di ba? Meron tayong presidente sa Pilipinas na matay sa tuberculosis. Sino? Manuel L. Quezon. Kaya nga merong Quezon Institute. Ang purpose ng Quezon Institute, pag-aralan kung paano lalabanan ng tuberculosis. Sipin mo, presidente ng Pilipinas ang kinamatay, TB, tuberculosis, kaya nagkaroon ng Quezon Institute. Now, finally, the research na po ang gamot sa tuberculosis. No, ngayon, kapag ka nalaman mo, dati pag nalaman, ay may TB yan, naku, layuan natin yan. Naku, pagdasal natin yan. Naku, ayusin mo na lahat ng ayusin mo, katapusan mo na. Pero ngayon, pag nagkaroon ka ng tuberculosis, ang sasabihin ng doktor sa'yo, punta ka sa center. Meron doon libreng gamot. No, 3 buwan, yung libreng gamot mo sa center. Tapos inumin mo lang yun for 3 months. After 3 months, magaling ka na. Wala ka ng tuberculosis. Dati, kinatatakutan ng tuberculosis, pero ngayon, tinatawanan na lang ang tuberculosis. Pag namatay ka pa sa tuberculosis ngayong panahon na ito, ibig sabihin, hindi ka na-informed na meron libreng gamot pala sa center, iinumin mo lang 3 times a day for 3 months, wala ka ng problema sa tuberculosis mo. Ganun na lang pala kadali. And yet, alam niyo po, nakakalungkot. Minsan, meron po akong mga memorial service. Pag tinanong ko ano kinamatay, tuberculosis. Sayang. COVID. Di ba? Nung nagkaroon ng COVID, pag sinabing, asa na siya? May COVID siya. Naku, para iniisip mo, kukunin na siya ni Lord. Pero ngayon, pag nagkaroon ka ng COVID, di parang madali na lang ngayon, no? Dahil hindi na siya nakakatakot ngayon. Kaya po, ganoon din ang kamatayan. Pag sinabing kamatayan, kay Satanas lahat yan. Pero ngayon, dahil po sa resurrection of Jesus, we will also live again. Hindi na natin kinakatakutan ang kamatayan. Kaya po, para sa atin, may kasabihan po tayo mga Kristiyano, born twice, die once. At kabaliktaran yan, born once, die twice. Ano po ibig sabihin nun? Kung ikaw ay pinanganak ng 1 beses, at pinanganak kang muli, dahil na born again ka, 1 beses ka lang mamamatay. Anong klaseng kamatayan yon? Physical death. Pero kapag ka ikaw ay 1 beses lang pinanganak at hindi ka ipinanganak na muli, ikaw ay magkakaroon ng 2 kamatayan. Ano yun? Physical death at spiritual death. Dati, pag namatay ka, physical death, spiritual death, isa lang yan. Pero ngayon po, dahil sa resurrection of Jesus, pwede kang magkaroon na hindi ka na kailangan magkaroon ng spiritual death. Physical death na lang. Kaya nga po, born twice, die once. So ulitin ko po, tatanungin ko kayo, ilang beses kang pinanganak? Isa, for sure, alang namang hindi ka pinanganak. Alang namang singaw ka. Di ba? Isa. Pero yung pangalawa, pinanganak ka bang muli? Yun ang purpose ng resurrection ni Jesus, yung ipinanganak ka na muli. So siguraduhin po natin yan sa mga sarili natin na tayo ay ipinanganak na muli. At yan din po ang sinisimbolo ng bautismo. No? It is the symbol of baptism. Yung pong baptism, pag may baptism po tayo, nilulubog po natin, ibig sabihin, sinisimbolize ang kamatayan, at siya po ay inaangat natin. Sinisimbolize po ng pagkabuhay na muli. No, kaya sa susunod po ng mga buwan, magkakaroon po tayo ng baptism. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, 2 beses ipinanganak, sigurado po kayo na kayo ay tatanggapin, pupunta sa langit pag namatay, pero hindi ka pa nababautismuhan, magpalista po tayo. Magkakaroon po tayo ng baptism very, very soon. So yun po yung una. No? Because He lives, we will also live again. Pangalawa po, because He lives, the Bible is true. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, ibig po sabihin, lahat ng sinabi niya, lahat ng tinuro niya,
lahat ng kinote niya, ito po ay tunay at totoo. 1 Corinthians 15 verse 4. Kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Itong preaching na to, baliwala. No, yung pagpunta natin sa church, baliwala. Yung Bible study natin, baliwala. Kasi yung nagturo, yung pinapaniwalaan natin, hindi naman nagkatotoo sa kanya yung pagkabuhay na muli. Pero dahil si Jesus po ay nabuhay na muli, lahat po ng kanyang itinuro, the Bible is true. Hindi po ito gawa lang ng tao. Minsan daw may debate na ganyan eh. Ang Bible ba gawa ng tao o gawa ng Diyos? Sabihin ng iba, hindi, tao lang may gumawa niyan. Hindi ho totoo yun. Malinaw na malinaw, hindi po gawa lang ng tao. Ang Bible ay gawa ng tao, syempre. Dahil ang nagsulat naman talaga niyan, tao. Pero kasali ang Diyos sa paggawa nitong Bible na ito. So, if you are not reading the Bible, you are missing out on what is truth. You are missing out on what is correct. Nasa Bible po lahat yan. Hindi ho yan papel lang. Yan po ay talagang salita ng Panginoon. Kung wala ho kayong Bible, bumili kayo ng Bible. Kung wala kayong pambili ng Bible, benta nyo cellphone nyo. Bumili kayo ng Bible. No, kung wala, mas importante yung Bible kaysa sa cellphone nyo. Mas importante ang Bible kaysa dyan sa motorsiklo nyo. Benta nyo yung motorsiklo nyo. Bumili kayo ng Bible. Dahil the Bible is true. Pinapatunayan po yan ng resurrection ng atin pong Panginoon. It is the Word of God. May mga nagsasabi, hindi, the Bible contains the Word of God. Lalagyan lang yan. No? Yung iba dyan, hindi Word of God. Hindi ho. The Bible is the Word of God. It does not only contain the Word of God. Ba't po natin sinasabi yun? Kasi po kay Jesus, tinanggap niya lahat yan eh. Jesus, hindi naman sinabi na, tatanggapin ko lang ito. Ay, ayoko ng Leviticus. Ay, ayoko nitong Song of Songs. Tinanggap po lahat ni Jesus yan. Tanggapin din po natin lahat ang Bible na yan. It is the Word of God. Jesus validated the Bible. No? Para sa kanya, check sa akin yung Bible na yan. Lahat yan. Wala akong pipiliin dyan. Matthew 5:18, ito pong sabi. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kahit tuldok sa Bible, importante. Kahit yung kudlit sa Bible, importante. Kaya pahalagahan po natin ang pagbabasa ng Word of God. And the Bible, all of its promises, commands, and teachings are true. So wag ko natin isipin, ay, yung Bible, kalakihan ko lang yan. Daming ganyan sa bahay namin. Hindi ho basta-basta. Word of God, yung pong Bible na hawak po natin. Do not doubt the Bible. Do not doubt the Bible. Bisa po nagtataka ko, may mga tao, hindi naniniwala sa Bible. Tingnan nyo to ha. May mga tao, hindi naniniwala sa Bible, pero naniniwala sa TikTok. Parang asan ang wisdom doon? Hindi ka naniniwala sa Bible, naniniwala ka sa YouTube. Pero sa Bible, di ka naniniwala. Baliktad na po utak ng mga tao talaga ngayon. No, so, read it, study it, stand on it. No, pangatawanan po natin ang sinasabi at sundin po natin ang sinasabi ng Word of God. So, yun po yung pangalawa. Because He lives, the Bible is true. Pangatlo po, because He lives, our faith and our prayers are effective. Yan po mga panalangin natin. May saysay po, may kabuluhan, may kapangyarihan. 1 Corinthians 15 verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang katuturan ang inyong pananampalataya. No, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, yung kaka-amen mo, baliwala pala yung amen na yan. Yung in Jesus' name, baliwala pala yung in Jesus' name na yan. Yung by faith, baliwala pala yung mga words na yan kung hindi binuhay si Jesus. Pero dahil si Jesus ay muling binuhay, pag nagsabi ka ng Amen, nakakarating sa langit. Pag sinabi mo na in Jesus' name, nakakarinig sa Panginoon. Pag sinabi mo na by faith, Lord, pinangahawakan ko to, naririnig yun ng Panginoon. So our prayers, our faith is effective. Kaya mga kapatid, simple lang naman, huwag kang magsasawang manalangin. Huwag kang tatamarin manalangin. Dahil ang Diyos ay tumutugon. May kausap ka. Pag nagdadasal tayo, hindi lang tumatalbog sa kisame yung dasal natin.
Tumatagos ang dasal natin. Meron Diyos na sumasalo at nakikinig ng dasal natin. Hindi po baliwala ang panalangin natin. Kaya, huwag kang tamarin sa panalangin. Pakitaas nga kamay ng mga tamad sa panalangin. Wow, wala. Di ba? So, tayong lahat ay masipag sa pananalangin. Alam niyo po, importante ang pananalangin. Kasi sabi nga, faith can move mountains. Kaya minsan nagtataka ka, Lord, ba't ang dami kong problema? Nakalimutan mo yung sabi sa Bible that faith can move mountains. Nakalimutan mo yung sinabi sa Bible na ang kapangyarihan ay pinagkakaloob sa mga anak ng Panginoon. Minsan sabi mo, Lord, bakit parang I feel powerless as a Christian? Meron pong kasabihan, I know you will agree with me, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pastor, masipag ako mag-attend. Uulitin ko, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pastor, nagtatights ako. A prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya mag-invest po tayo ng time pagdating po sa pananalangin. Kasi po, merong Diyos na tumutugon po sa atin. Because Christianity, listen to this mga kapatid, Christianity is not about words. It is not a matter of words. Christianity is not a matter of words, but power. Samahan niyo po ako. Basahin po natin ang sabay-sabay itong unang Korinto, 1 Corinthians 4:20. Sabayin niyo po ako, ha? Okay, sabay-sabay po tayo. 1 Corinthians 4:20. Okay, ready? Go. 1 Corinthians 4:20. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa kwentuhan, hindi tungkol sa usapan, hindi tungkol sa daldalan. It is about power. Power. Pag nag-pray ka, Lord, tulungan mo po kami, meron dumarating na power sa prayer mo. Lord, meron po kaming pangangailangan, may dumarating na provision dahil merong power na kasama. Lord, bigyan po ko ng lakas. May dumarating na strength dahil kasama ang power. Lord, we pray for healing in the name of Jesus. May dumarating na healing dahil may kasama pong power. Mga kapatid, ang atin pong religion ay hindi religion ng doktrina. Belief, paniniwala. Hindi po ito religion na nakasulat, 1, 2, 3, ito paniniwalaan mo. O, napaniwalaan ko na yan, so approve na ako. Hindi po. Ang religion po natin ay religion na mayroon pong kasamang kapangyarihan ng Espiritu. Hindi mo nakikita ngayon, pero mayroong Espiritu. Hindi mo katabi ngayon ang banal na Espiritu. Nasa sa iyo mismo ngayon ang banal na Espiritu. At kung ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, anong kaya mong gawin? You are a powerful person. You are a powerful son of God. Kaya lang, bakit hindi tayo powerful? Because a prayerless Christian is a powerless Christian. Alam niyo po, isa po yan sa matagal na po nating pinaglalabanan nung unang panahon pa. Lagi na lang sinasabi ng mga pastor, maski sa ang church, ang pinaka nilalangaw na ministry sa isang church ay prayer ministry. No, maski maghanap kayo ng mga churches, tanongin nyo, ano pinakakakaunti ang uma-attend? Ano ang pinakakakaunti ang interesado? Anong ministry? Prayer ministry. Nakakalimutan po tayo minsan eh. No, hindi naman ibig sabihin na hindi ka uma-attend ng prayer ministry, hindi ka na nagpe-pray mag-isa. So pwede mo rin naman gawing personal yan. Pero uma-attend ka man o hindi, huwag mong kalilimutan, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pero mas maganda kung nandoon ka at uma-attend ka. Dahil lalo po tayong nare-recharge. So mga kapatid, because He lives, our faith and our prayers are effective. Cultivate your faith. Cultivate your prayer life. Magtiwala sa Diyos. Tumawag sa Diyos. Join our prayer team. Kung meron kayong pagkakataon, be part of our prayer team. Kung wala kayong pagkakataon, be prayerful as a Christian yourself. Okay? Pang-apat po, because He lives, salvation is real.
1 Corinthians 15, 17, and 18. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Makasalanan pa raw tayo hanggang ngayon. At walang katuturuan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Lahat daw po ng mga namatay na sumampalataya kay Jesus, sina Billy Graham, no, sina Charles Wesley, yung mga pastor na nauna lang nakilala natin, na kinuha na ng Panginoon, ang tatay ko na namatay ng pastor, pupunta lahat sa impyerno. Pati ako, pupunta sa impyerno. Pati kayo, pupunta sa impyerno. So bakit pa tayo nandirito? Pero buti na lang, si Jesus po ay binuhay na muli. Dahil po doon, dahil si Jesus ay binuhay na muli, forgiveness is real. Totoo po na ikaw, gaano ka man kasama, gaano ka man kadumi, gaano man kahindik-hindik at karumal-dumal, yung mga pinagdaanan po natin, totoo po na ikaw ay binanal na ng Panginoon. Tumingin nga po kayo sa akin. Naniniwala ka ba na banal ka? Hindi ka ba kinikilabutan? Kung naniniwala ka na banal ka, sabihin mo sa katabi mo ngayon, banal ako. Sige nga, sige nga. Wala. Ulit. Totoo to ha. With conviction, hindi joke. Hindi joke. Sabi mo sa katabi mo, banal ako. Ayan. Banal na aso. Alam niyo po, ang hirap lang talagang tanggapin eh. Yan? Banal? Chismosa yan ah. Ang hirap lang tanggapin talaga. Yan, banal. Ang laki ng utang sa akin yan, hindi nagbabayad. Ang hirap tanggapin talaga. Pero alam niyo po, sa mata ng Diyos, sa posisyon po natin sa harap ng Diyos, tayo po ay binanal na ng Panginoon. Ikaw ay pinatawad na sa kasalanan mo. Amen. Yung utang mo sa Diyos, bayad na. Yung utang mo sa kapwa mo, hindi pa. Hindi kasama sa usapan yon. Pero kung ikaw, kung tingin mo sa sarili mo, wala kang kwentang tao, kung tingin mo sa sarili mo, madumi ka, kung tingin mo sa sarili mo, makasalanan ka, niloloko ka ng dyablo. Dyablo yan. Pero kung ikaw yung talagang lumapit sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, tinatalikuran ko mga kasalanan ko. Panginoon, tinatanggap kita. Panginoon, susunod ako sa iyo. Sinusuko ko ang buhay ko at ang kasalanan ko sa iyo. Kung sinabi mo sa Panginoon yon ng buong puso, hindi mo kailangan maiyak, hindi mo kailangan kilabutan, hindi mo kailangan may maramdaman dito sa batok mo. Pero ang totoo, sa pamamagitan ng pananampalataya, pinag-usapan natin kanina eh, yung amen mo, may kapangyarihan. Yung by faith mo, may kapangyarihan. Yung in Jesus' name mo, may kapangyarihan dahil si Jesus ay buhay. Dahil doon, yung paghingi mo ng tawad sa Panginoon, Lord, linisin mo ako. Lilinisin ka ba niya? Oo. Maliban na lamang kung nagbibiro siya. Anong sinabi niya yon? Hindi siya nagbibiro. Kaya tayo po, mga kapatid, ay banal sa harap ng Panginoon. Nagkakasala tayo, alam naman ng Diyos yan, kaya sabi niya, pag nagkakasala kayo, edi 1 John 1:9, di ba, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Then magpalinis tayo sa Panginoon. Pero wag mong kakalimutan at wag kang magpapadaig sa dyablo na sabihin sa'yo, pasimba-simba ka pa. Wag kang papayag. No, kung pag sinasabi ng dyablo sa'yo, kanta-kanta ka pa ng worship song dyan. No, wag kang papayag. Yan po ay pandilin lang ng dyablo. Kung talagang tinanggap mo si Jesus. Kasi ayoko pong sabihin na ikaw ay banal, ikaw ay pupunta sa langit. Hindi naman pala. So, only you and the Lord knows. Kayo ng Panginoon na nagkakaunawaan pagdating po sa bagay na yan. But, forgiveness is real. Totoong-totoo po yan. You are cleansed, you are holy, and you are a righteous person. At dahil forgiveness is real, may karugtong po yan. Dahil ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, sonship is also real. Ngayon, kung babae ka, di daughtership, no, kasi walang gano'n sa Bible eh. So, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kaya ang sabi sa Bible, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. 1 John 1:12. John 1:12. Kaya ikaw, tinanggap mo siya, sinampalatayanan mo siya, forgiveness is real, you become now a child of God.
anak ka na ng Diyos. Ang apelido mo, dagdagan mo yan. Yung apelido mo na yan, no? Anak ka na ng Diyos eh. Kung ano man yung apelido ng Diyos, wala naman siya apelido sa Bible. Pero kasali ka na sa pamilya ng ating Panginoon. Therefore, dahil anak ka na ng Panginoon, meron ka na talagang kapangyarihan at koneksyon sa ating Panginoon. You are now the child of God. Minsan si Abraham Lincoln, nung siya ang presidente ng Amerika, merong isang sundalo na nasa labas ng White House na umiiyak. Lumapit yung isang bata sa kanya. Sabi niya sa sundalo, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kailangan ko makausap yung presidente. Ang laki ng pinagdadaanan namin. Kailangan ko siyang makausap. Pero paano ako papasok dyan sa White House na yan? Ang daming bantay, ang daming protocol, ang daming appointment bago mo makausap yung presidente. Sabi nung bata sa kanya, hinawakan ng bata yung kamay niya, hinila siya, at paghila niya, dumaan sila sa guardhouse, hindi sila pinansin. Dumaan sila doon sa lawn, doon sa mahabang lawn ng White House. Dire-diretso lang sila, walang humarang sa kanila. Pumasok sila sa lobby, pinabayaan lang sila. Hinila niya yung sundalo hanggang sa second floor, papunta sa Oval Office. Dumaan sa sekretarya, walang humarang sa kanila. At dire-diretso sa loob ng Oval Office ng presidente. At pagdating doon, ang sabi ng Abraham Lincoln, sino ang kasama mo, anak? Yung palang bata ay anak ni Abraham Lincoln. If you are the child of God, pwede kang dumiretso sa kadire-diretsuhan sa trono ng Panginoon. Hindi mo na kailangan dumaan kay Santa Maria, kay Santa Clara, kay Santa Isabel, kay San Manuel. Hindi mo na kailangan kasi pwede ka nang dumiretso sa ating Panginoon because you are now a child of God. Naniniwala ka ba anak ka ng Diyos? Yung naniniwala anak siya ng Diyos, pumalakpak ng malakas. Okay. Yung hindi siya naniniwala anak siya ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Wala. Akala ko meron eh. And because you are a son of God, heaven is also real. Totoo po ang langit, mga kapatid. Totoo po na pag tayo po ay kinuha ng Panginoon, meron pong langit na nag-iintay po sa atin. Death is not the end. At ang earth is not our final destination. Meron talagang langit na nag-iintay sa atin. Kaya ang ganda po ng sinabi natin, no? Totoo ang forgiveness, totoo ang sonship, totoo ang heaven. Kaya lang, dahil totoo po ang lahat ng ito, unfortunately, hell is also real. Alam nga namang may Savior, hindi ka naman kailangan i-save. Diba, nakakita na ba kayo ng tulay? Wala namang ilog sa ilalim. Kaya nga may tulay, kasi may ilog. Kaya nga mayroong Savior, kasi mayroong kailangang i-save from. No? Tayo, kailangan tayong i-save. Kaya nga po, unfortunately, hell is real too. Kaya nga kailangan ng salvation. So, ito yung kinukwento ko po kanina, yung nagkasakit dahil sa tuberculosis na matay. Bakit ka mamamatay sa tuberculosis? May gamot. Bakit ka pupunta sa impyerno? May Jesus. Bakit kailangan magkaroon ka ng buhay na miserable? May tagapagligtas. Bakit kailangan na ikaw ay maghumon sa bisyo? Merong Panginoon. Bakit kailangan na ikaw ay maligaw? Siya ang daan. So mga kapatid, kung meron dito, nakasama natin ngayon, hindi ka makasagot sa sinasabi ko kanina na sabi mo, banal ka. Hindi ka makasagot. Yung naniniwalang anak ka ng Diyos, pumalakpak na malakas, hindi ka makapalakpak. Kapatid, kung ikaw ito, kung hindi ka sigurado na matay si Jesus at nabuhay si Jesus para sa'yo, huwag mong sayangin itong pagkakataon na ito. Huwag mong sayangin, hindi ko umattend ka ng church, hindi ko ganito ka, ganyan ka, baliwala lahat yon. Ang importante, ikaw at ang Panginoong Yesus, binuksan mo ang puso mo sa Kanya at sinabi mo sa Kanya, Panginoon, tinatanggap kita mula sa araw na ito bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. No, huwag mong palalampasin yan. At ikalima po, because He lives, our labor in the Lord is not in vain. Ang atin pong mga ginagawa ay hindi po nawawala ng kabuluhan.
No, yung pong ating mga ministry, hindi po nawawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na to, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung yun daw ginagawa natin para lang panlupa, tayo na raw po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero dahil si Jesus ay buhay, yun ang mga ginagawa natin, hindi ho natatapos dito sa lupa. Ito po ay tumutuloy-tuloy hanggang doon po sa kabilang buhay. Na lagi po natin sinasabi, lahat ng nakikita mo, lahat ng nahahawakan mo, iiwan mo lahat yan. Panlupa lahat yan. Lahat yan. Lahat ng meron ka, iiwan mo lahat yan dito sa lupa. Ano yung hindi mo mabitiw-bitiwan dito sa lupa na ito? Na gustong-gusto mo, iiwan mo yan, kapatid. Pero ano ang dadalhin mo sa kabilang buhay? Lahat ng hindi mo nahahawakan, yan ang dadalhin mo. Pananampalataya, hanggang kabilang buhay yan. Paglilingkod mo sa Diyos, hanggang kabilang buhay yan. Pag-ibig, hanggang kabilang buhay yan. Lahat ng hindi mo nakikita at nahahawakan, dadalhin mo sa kabilang buhay. Kaya nga kapatid, our labor in the Lord is not in vain. Nag-volunteer ka, nag-ministry ka, hindi ho yan nabaliwala. Nagsakripisyo ka, napagod ka, para sa Panginoon, hindi ho yan nabaliwala. Pero kung kaya mo ginawa para magpasikat, para makilala, baliwala yon. Pero kung ginawa mo, kaya nga sabi, our labor in the Lord, para sa Panginoon, hindi po yan nababaliwala. Therefore, keep on serving. Magpatuloy sa paglilingkod. Keep on volunteering. Keep on contributing to the kingdom of God. Sabi po sa verse 58, 1 Corinthians 15. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang mga Christians daw po ay masisipag. Alam niyo po, yung mga volunteers po natin, dito po sa church natin, day by day bigutan, sasabihin ko po sa inyo, ang sisipag, ang tiyatyaga. Yung mga workers po natin, alam niyo po, alam ko, hindi mayayabang yung mga workers natin. Kasi hindi ko sila nakikita na pinagyayabang nila na ganito ginawa niya, ganito ang ministry niya. Wala akong nakikitang ganyan. Pero alam ko po, sa puso po nila, ginagawa po nila ang lahat para po maglingkod sa Panginoon. Sana po, dumating po tayo lahat sa pagkakataon na yan, na tayo po ay maghanap ng magagawa sa Panginoon. Hindi ho nauubos yan. Maghanap tayo ng magagawa para sa Panginoon. Maghanap tayo ng ministry. Bago tayong pumayag na, eto ka, 10 years ago, eto ka pa rin after 10 years. Maghanap tayo ng magagawa, maghanap tayo ng matuturuan, maghanap po tayo ng masyasharean, maghanap po tayo kung paano tayo magagamit ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, isiksik mo yung sarili mo. Siksik mo yung sarili mo. Kaya lang, kung lalaki ka, huwag mo isiksik sa women. Yung sarili mo. Ibang ministry kasi yun. Siksik mo yung sarili mo kung saan ka pwede na magamit ng Panginoon. No, your labor in the Lord is not in vain. Ang isa pong kinakalungkot ko, alam niyo po yung mga pangyayari na nang hinayang ka, yung sayang, yung ganun, yung nung kunyari bumili ka ng bumili ka ng isang item. Tapos nung after 1 week, biglang yung item na yun, biglang naging sikat, biglang tumaas yung presyo. Tapos sabi mo sa sarili mo, sayang, sana nakabili ako ng marami. No, nung nagtanim ka ng puno, nung malaki na, tapos naging mamahalin pala yung puno, sabi mo, naku, sayang, dapat nung bata ako, nagtanim ako ng maraming puno eh. Di ba? Naranasan natin yan eh. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, kayo at ako, pagharap natin sa Panginoon, at nagbibigay na ng recognition, sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Sabi mo sa sarili mo, sayang, sana nung nasa lupa pa ako, nag-serve pa ako. Sayang. Sana nung may pagkakataon na mag-ministry, nag-ministry ako. Sana dinagdagan ko pa yung ginagawa ko sa Panginoon. Sa Diyos ko naman ginagawa, hindi naman sa tao eh. Doon mo sasabihin, sayang. At sana po, wala magsasabi rito na, okay lang yun, pastor. Importante nasa langit, di ba?
Minsan po may gano'n eh. Okay lang yun. Ang importante, nasa langit ako. Alam niyo po, may mga Pilipino, sabihin nila, okay lang yun. Basta nakarating ako sa Amerika. Kasi akala na iba, pag nasa Amerika na sila, wow, ang sarap ng buhay, malamig sa Amerika. Pero may mga nasa Amerika po, kahit nasa Amerika sila, kawawa ang buhay. Namumulot ng basura, homeless, bomb, na tinatawag na hindi ko komot nandoon ka, maganda ang buhay mo. Pagdating po natin sa kalangitan, hindi ko ma-describe. Kasi po ang sabi sa Bible, no eyes have seen, no ears have heard. So hindi ko alam kung anong meron pagdating talaga sa langit. Sinasabi lang doon, ginto yung lalakaran mo. Ano naman? Anim pa ba ginto doon? No, sinasabi lang doon, merong ganto, merong ganyan. Pero hanggang ganun lang po yung alam natin. Sigurado po ako pagdating natin sa langit at hindi tayo naglingkod ng tapat sa lupa, sigurado po ako, manghihinayang po tayo. Sabi mo, sana pala, dinagdagan ko pa. Sabi po sa Bible, sa Revelations, pagdating daw po natin sa langit, tignan niyo po ito papahirin ang inyong mga luha. Sabi sa langit, sabi sa Revelations. Bakit may luha? Pagdating pala natin sa langit, may iyak tayo. Hindi sinabi kung bakit ka may iyak, pero maiiyak ka. Kung naiiyak ka dahil sa kasiyahan, bakit mo papahirin ang luha? Diba? Sasabihin mo ba dun sa asawa mo, tuwang-tuwa yung asawa mo sa'yo, nakita kayo, umuwi ka, na-miss ka niya, galing sa abroad, pag-uwi niya. Pag-uwi mo, tuwang-tuwa siya sa, iyak siya ng iyak dahil tuwang-tuwa siya, dumating ka. Sasabihin mo sa kanya, huwag ka na umiyak. Di ba hindi? Masaya ka dahil umiiyak siya. Pero pagdating daw natin sa langit, papahirin ang ating mga luha. Iiyak daw tayo doon. Bakit kaya tayo iiyak? Siguro sa panghihinayang. Iiyak ka. Sayang, hindi ko naisama yung best friend ko. Sayang, hindi ko naisama si kuya. Sayang, hindi kami nagkita rito ni Lola. Yun yung ex ko, nasa baba. Doon ka natuwa. Doon din manghihinayang ka, sayang, nung nasa lupa sana ako, nag-serve pa ako lalo sa Panginoon. So mga kapatid, uulitin ko, your labor in the Lord is not in vain. Pagigising ka ng maaga para tumulong sa setup, magbuhat, nakikita yun ng Panginoon. Hindi yun sayang. Pag nagpunta ka dito, kahit mahirap mag-parking, kahit na mahirap yung sitwasyon or kulang sa ganto't kulang sa ganyan, hindi po yun sayang. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Lahat ng ginawa mo para sa sarili mo lang, yan ang sayang. Pero pag para sa Panginoon, hindi po nasasayang. Mga kapatid, huwag tatamad-tamad. Sobrang dami na natin nakita na tamad na Christian. Sobrang dami na. Daming gustong pumunta sa langit. Pero sa church, hindi makapunta. Ba't ganun? Mali. So, maging mabuti, be kind to other people kasi yung ginawa mo sa ibang tao, ginawa mo rin sa Panginoon. So, magpatuloy po tayo sa ginagawa natin at dagdagan pa po natin. Serve the Lord by serving others as well. Kalulugot. Ay, round 1. Okay? At panghuli po, because He lives, evangelism and discipleship is a priority. Wrong answer ba yun? Okay, 1 Corinthians 15, 21-22. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ito po yung mensahe natin. Ang mensahe po natin, dahil sa isang tao kay Adan, namatay lahat. Pero dahil sa isang tao kay Jesus, meron tayong pag-asa lahat. Mabubuhay ang lahat dahil kay Jesus. Ito po yung mensahe natin. That's why evangelism and discipleship is a priority. People need to know that Jesus is alive.
meron pong kanta, di ba? People need the Lord. Nakaawa. Minsan may mga tao, wala pong pag-asa sa buhay. May mga tao, ligaw sa buhay. Yung pala, nandyan lang si Jesus. Handa na bigyan tayo ng kaligtasan. People need to know that Jesus is Savior. Na siyang Panginoon at tagapagligtas. And we need to be trained to become strong Christians. Na tayo po bilang mga Christians, hindi po tayo yung tinatawag na 1-hour Christian. Nabanggit ko na dati ito eh. Dati po may tinatawag na Sunday Christian. Narinig niyo na ba yun? Ayan. Sunday Christian lang siya. Ibig sabihin nun, Sunday lang siya Christian. Saturday, Monday hanggang Saturday, hindi. Sunday Christians. Ngayon, lalo pa lumiit, naging 2-hour Christian. Kasi pagkatapos ng 2 hours nga, dati nga 1.5 eh. 2 hours na tayo ngayon. Di 2-hour Christian. After po nito, 2-hour Christian, paglabas, nakakita na ako, hindi naman to chismis. Nakakita na ako niyan. Nag-attend ng church pareho. Paglabas, nag-away sa parking. Kasi sino mauna? Hindi, ako mauna. Di ba? Pagdating sa bayaran, away sa parking. Galing sa isang church. Nangyayari po yan. So, maging po tayo, be strong Christians. Maging seryoso na Kristiyano po tayo. Yan po ang kapangyarihan ng resurrection ng ating pong Panginoon. So lagi po natin tatanungin, sa church natin, lagi po natin tinatanong ito, ilan bang na-born again ngayong taon na to? Tinatanong natin sa church natin yan. Sa ministry natin, tinatanong yan. Ilan na na-born again sa Bible study? Ilan na na-born again sa ministry natin? Tinatanong po natin yan. Kasi kung wala, di ba, kumbaga, ang church po ay parang school. Dapat may gumagraduate. Pagka wala, anong klaseng school yan? Ganon din po tayo, tinatanong natin yan. Ilan na naging Christian? Ilan na baptized? Magkakaroon po tayo ng baptism. Ito pong darating na few months, April or May, dinidetermine pa po natin ang lugar at saka po ang petsa. No, ilan yung ang nadi-disciple? Ilan na naging discipler? Hinahanap po natin yan. Hindi natin tinatanong, ilan na uma-attend? Magkano ang nakolekta? Hindi natin tinatanong, nagpagawa ba ng bagong building? Bumili ba ng bagong sasakyan ng church? Hindi ho yun ang basihan. Ang basihan po, ilan na born again? Ilan na disciple? Ilan na naging strong Christian na trained to become leaders? Yun po ang basihan natin. Kung umuunlad or nag-grow o hindi ang isa pong ministry. Yan po ang basihan po natin. Because the church exists to make disciples. Yan po ang purpose natin. At para po sa ating lahat, lalo na po sa mga bago pa lang po natin nakakasama, I would like you to know na ang church po natin ay meron pong mission at meron pong vision. Ang mission po ng church natin, if you become a part of Day by Day Bikutan, ang mission po natin is to love God, to love people, and to make disciples. Dito po natin binubuhos ang ating attention, dito po natin binubuhos ang ating pong ministry. To love God, to love people, and to make disciples. Yan po yung mission. Ang vision po natin, every member, a discipler. Na pag umattend po tayo dito, asahan mo, may lalapit sa'yo after a while, nakita ka na, medyo mga 2 months ka nang umaattend dito, 3 months ka nang umaattend dito, may lalapit po sa'yo. Sasabihin, mag-discipleship tayo. I-challenge ka. So, yun po ang goal natin, na bawat isang dito, either may nagdi-disciple or mayroong dinidisciple. Yun po yung goal natin dito. Because every heart without Jesus is a mission field. But every heart with Jesus is a missionary. As we close, ngayon pong umagang ito, gusto ko mong itanong, alin ka sa dalawang ito? Every heart without Jesus is a mission field, but every heart with Jesus is a missionary. Alin ka sa dalawang ito? Ikaw ba yung heart with Jesus? Then you're a missionary. Ikaw ba yung heart without Jesus? Then you are a mission field. Importanteng malaman mo, alin ba ako dito sa dalawang ito? Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, tanggapin mo siya ngayon. At kung tinanggap mo na si Jesus, mabuhay ka bilang isang seryoso at tapat na Kristiyano sa pangalan ng Panginoon. As we close, hinihiling ko na tayong lahat ay magsiyuko. At gusto ko pong hamunin ang bawat isa sa atin ngayon po umagang ito.
Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, kapatid, lugi ka. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, sinasayang mo ang dugo na kanyang ibinuhos sa Kalbaryo. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, ang buhay mo ay nasasayang din at nawawala ng kabuluhan. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, I am encouraging you, I am urging you, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo ang iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad, pagsisihan mo ang mga kasalanan na to, isuko mo ito sa Kanya at magpalinis ka sa ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng panalangin, sumunod ka sa panalangin na ito ng mataimtim. Panginoong Yesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sinusuko ko ang aking mga kasalanan sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, maghari ka. Ikaw na ang aking Panginoon mula sa araw na ito. Susunod ako sa gusto mong gawin, sa gusto mong gawin ko. At mula sa araw na ito, ikaw ang aking kinikilalang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. At kung ikaw naman, kapatid, ay tinanggap mo na si Jesus, hinahamon din kita ngayong umagang ito. Kailangan ng Panginoon ng kanyang mga gagamitin dito sa mundong ito. Hindi siya gumagamit ng anghel. Ang ginagamit niya ay tao. Maaari siya magpalipad ng mga anghel para ipakilala siya sa mundo, pero hindi niya ginagawa. Dahil nandiyan ka. Kapatid, kung anak ka ng Diyos, kung ikaw ay banal, kung ikaw ay tagapagmana ng kalangitan, inuutusan ka ng Panginoon na ipakilala mo siya sa iba. Tinatanggap mo ba ang hamon na ito? Kung tinatanggap mo ang hamon na ito, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako o hindi po ako nakakasunod sa iyong utos. Patawarin mo po ako kung hindi kita na ipapakilala sa ibang tao. Mula sa araw na ito, pinapangako ko po sa inyo, susunod ako sa kalooban mo. Susunod ako sa utos mo. Magniningas ako. Mag-aapoy ako. Maglilingkod ako ng buong puso para sa karangalan ng iyong pangalan. Tulungan mo ako sa pangalan ni Jesus. Ama namin, ngayon pong umagang ito, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pero higit sa mensahe, salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay buhay. Dahil ikaw ay buhay, wala ko kaming dapat ikatakot. Dahil ikaw ay buhay, alam mo ang bukas. Dahil ikaw ay buhay, nilinis mo ang aming mga kasalanan. Dahil ikaw ay buhay, may purpose ang aming buhay. Panginoon, ngayong umagang ito, makita niyo po naman ang puso ng bawat isa na meron pong kasiyahan, kaligayahan at commitment, Panginoon, na ang iyong pong mensahe ipagpatuloy po namin, ipangaral sa iba para sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.